Good morning, church. Blessed morning to all of us. The psalmist says, I love the house where you live, O Lord, the place where your glory dwells. Psalms 26, verse 8. The house of God is a place for praise. We all go to the house of God to praise Him and to worship Him. This blessed day, let us honor Him with our joyful clap of response. Beloved people of God, as the prelude is being played, let us bow down our heads for a while in silence. Let us reflect on the holiness and awesomeness of our Almighty God, who is worthy of our adoration and worship. Our loving God who is powerful, that He created this world and keeps it going. Our Jehovah Jireh, who supplies all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. A caring God who preserves our going out and coming in as we walk in His will. Let us thank God for the truth of His word, which nourishes our souls and teaches us to journey on the good and narrow road. In this moment of worship, may we acknowledge with grateful hearts God's limitless sources for us to live an abundant life. And may we always depend on the Holy Spirit who guides us to live in Christ's likeness. Praise the Lord, for the Lord is good. Let us all stand for the opening hymn, Immortal and Visible. Let us all together read the call to praise and worship taken from Psalms 27, verse 1 to 4. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies, my foes, attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident. One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life,
to gaze upon the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. Let us bow down our heads as we pray. Almighty God, we gather in your presence with heart glowing with adoration for who you are. You are the Alpha and Omega, the creator of all things, the one who spoke the universe into existence. Your wisdom and power are beyond our understanding, and your limitless love. As we lift our voices in praise, we are reminded of the countless blessings you have granted us, from the rising of the sun to its setting. Your faithfulness surrounds us. The beauty of nature, the warmth of relationships, the gift of life itself, all are evidence of your steadfast care and provisions. We confess our pride that led us into sin, and the times we have fallen short, our selfishness that has caused pain to others. Forgive us, O Lord, for the times we have ignored your guidance and chosen our own desires over your perfect will. In this time of worship, we lay our burdens before you. We ask for your mercy to wash over us, cleansing us from all unrighteousness. O God, renew steadfast spirit within us. May your grace empower us to walk in the paths of righteousness, seeking justice, loving mercy, and walking humbly with you. As you said in Psalms 32, verse 5, then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. We thank you for the gift of salvation through Jesus Christ, who bore our sins on the cross and offer us reconciliation with you. May our lives be a living testimony to the transformative power of your love. Lead us to extend that love to those around us, showing kindness, compassion, and forgiveness. In this time of worship, may our adoration be genuine, our confession sincere, and our commitment to live according to your word unwavering. As we bow before your throne, we are filled with gratitude for your steadfast love that never fails. All honor, glory, and praise belong to you. Our Heavenly Father, we offer this prayer in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Brothers and sisters, basahin natin sa wikang Tagalog ang mga katuruan sa ating pananampalatayang reform na ipinaliwanag sa Katisismong Heidelberg, Araw ng Panginoon. 3. Tanong, nilikha ba ng Diyos ang tao na lubhang makasalanan? Tanong, kung gayon, saan nagmula ang kasamaang likas sa tao? Tanong, subalit gawin ba kalubha ang ating kasamaan na hindi na tayo makakagawa ng anumang kabutihan, kundi puro na lamang kasamaan? Let us continue to worship God through praise and worship.
Good morning po sa ating lahat. Truly, we are blessed po na we can gather together and sing praises of song of worship to our Lord. Sama-sama po tayo umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Jesus. Blessed be your name, the land that is plentiful, whose streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, the found in the desert place, the road through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name, the sun shining down on me, the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, the world knows its suffering, is bringing the offering. Blessed be your name. Every blessing. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. But I will choose to say, the blessed be your name. You give and take away. You give and take away. But I will choose to say, the blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Let us continue to sing praises, song of praises and worship to our Lord.
worship your name, Jesus Christ, the living word. Jesus Christ, the living word. Jesus Christ, the living Brothers and sisters, handa na po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ni Pastor Roy Macaraig. Good morning, Pastor Roy. Morning po muli sa lahat. Malinaw naman, naririnig naman ako. Thank you. Okay, tayo ay magsimula sa maiksing panalangin. Panginoon, nagpapasalamat muli kami sa paghatid mo sa amin dito at paggabay mo sa amin upang kami ay maging handa sa pakikinig ng iyong salita. Nawa ang iyong banal na spirito ang lulukob sa amin upang mabigyan kami ng kaliwanagan at karunungan at tunay na digest namin, Lord, ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. So, ang ating mensahe for this morning ay manggagaling sa Jeremiah 29. Gusto kong simulang basahin, although yung ating napiling passage ay isang verse lang, but I want to read from beginning verse 1. Tayong lahat ay tumayo. Ayaw na namang umanda. Andyan ba? So ang ating message ay may title na A Declaration of Hope and a Future. So sabi ko nga, no, verse 11 yung focus natin, but I want to read doon sa simula. Verse 1. Meron ba ako? Wala. Ayun, okay. This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests, the prophets, and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon. This was after King Jehoiakim and the queen mother, the court officials, and the leaders of Judah and Jerusalem, the skilled workers and the artisans had gone into exile from Jerusalem. He entrusted the letter to Elasah, son of Shaphan, and to Gemariah, son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to King Nebuchadnezzar in Babylon. It said, "This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says to all," verse 4. Yan. Carried into exile from Jerusalem to Babylon. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. Marry and have sons and daughters. Find wives for your sons and give your daughters in marriage, so that they too may have sons and daughters. Increase in number. There, do not decrease. Also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prosper, you too will prosper. Yes, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Do not let the prophets and diviners among you deceive you. Do not listen to the dreams you encourage them to have. They are prophesying lies to you in my name. I have not sent them, declares the Lord. This is what the Lord says. When 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place. Verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Salamat sa Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Maaari na po tayong umupo. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Napaka-familiar ng passage na ito at marami siguro sa atin
ay lubhang ginagamit ito. Next slide. Sa kanilang personal na experience. May pagkakataong sa gitna ng kahirapan ng isang Kristiyano, ang talatang ito nga ang ating kinakapitan. May pagkakataon, tayo umandar. Okay, may mga pagkakataong mababasa mo ito sa mga inspirational posters at mga hashtags sa social media. Mababasa mo rin ito sa mga cards na inaabot doon sa mga graduating students sa high school at college. At hindi naman mahirap intindihin ito. No? Kapag nababanggit ito, ang mensahe na tumatatak sa kaisipan natin ay ganito. May malaking plano ang Diyos para sa iyo. Specific sa akin. Mayroong plano ang Diyos para siguraduhin na ako'y maliligtas, mayroon akong kasaganahan at success sa ating mga future endeavors. Diba? Ganun yung ating pangunawa niya. Naplano na ng Diyos yung aking personal na happily ever after na buhay. At handa na tayong i-claim ito. Ganun ba natin tinitignan yung passage na yan? Yes, true, and of course, no. At may detalyeng step-by-step plan pa ang Diyos. Nakikita nyo yan. Every time na magbasa kayo ng Biblia, ito yung gagawin sa akin ng Diyos. Ang bilis nating i-claim yan. No? At sinisiguro ng Diyos na maaari nating marating ang maluwalhating estado ng happily ever after natin. Kaya itaas nyo ang inyong mga wallet, taas nyo ang inyong mga passport, okay? Para mabigyan kayo ng pagpapala ng Diyos. Di ba? Pamilyar, tunog na prosperity gospel ang kanyang sinasabi. At parating sinasabi, i-declare nyo, i-claim ninyo. Yeah? Claim nyo yan. Claim nyo yung paradahan sa harap na walang paparada dyan kundi ako. Pero malayo yan sa realidad na sinasabi ni Jeremiah sa kasamaang palad. Wala ka namang makikita sa passage na specific, detailed promise ng Diyos para sa iyo. Parating very general. Parating unti-unti ang revelation ng Diyos para sa iyong paglago. Actually, hindi success ang term sa Bible, di ba? Ang term doon ay maging kawangis ka. So, makakarinig din naman kayo sa mga batian, kahit sa mga Christian, yung konsepto ng success. Ano ang success sa iyo bilang Kristiyano? Well, wala namang tinuturong success maliban sa I will become like Jesus. From glory to glory, I will be changed. Yun ang konsepto ng Biblia. So, baguhin natin yung konsepto natin ng success. Okay? Dahil nga malayo ito sa realidad na sinasabi ni Jeremiah, pero totoo naman, iyang Jeremiah 29 verse 11 ay isang mabuting balita. Sino magsasabi sa inyo hindi magandang balita yan? Wala siguro, Pero para maunawaan nating higit, bakit ito isang napakagandang balita? Balita. Tingnan din natin anong implikasyon nito para sa atin. Kailangan sagutin muna natin yung mga series of questions. Gumagalaw ba? Series of questions. Ang unang tanong siguro ay, sino ba ang tinutukoy ng Diyos dito? Every time you read the scriptures, doon muna kayo sa context. Ano bang nangyayari sa panahong yan? Ano ba ang pangyayari sa kanilang panahon? Ito bang planong ito ay diretsang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos o mayroon pang mga kondisyon na nakatali dito? Okay? May kailangan ba silang matutunan muna, gawin muna, mamuhay muna, alamin muna bago i-claim yung pangakong iyan? Totoo naman na ang scriptures ay para sa atin. Pero hindi nasulat unang-una para sa atin. Mayroong partikular na mga tao yung pinatutungkulan ng Biblia.
Okay? Yung scripture noon, mayroong iisang istorya ng isang nation. Muna. Okay? So, dun muna tayo sa isang nation. So, itong mga tanong na ito, sa bawat talatang babasahin natin ay mahalagang, yun muna, we begin, we start from there. At kung napag-isipan natin ang mga ganitong katanungan, pwede nating ma-apply or magkaroon tayo ng contextualization as well as implication sa ating panahon. And certainly, we should not try to apply anything in the Bible to someone else's life without first being sure ano talagang ibig sabihin nun. Para kanino nga ba nasulat ang talatang ito? So when we read Jeremiah 29 verse 1, it says, "This is the text of the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to the surviving elders among the exiles and to the priests, the prophets, and all the other people Nebuchadnezzar had carried into exile from Jerusalem to Babylon." Wala akong nakitang pangalang Roy dyan, ano? Okay? Walang nakitang pangalang Kuya Ney. Ang sabi dyan ay, to the surviving elders among the exiles. Elder ka na ba nung time na yon? Hindi pa naman, ano? Sa priest, sa propeta, at baka doon tayo sa other people. Nakasulat ka din, ano? And all the other people. Okay? Na kinuha ni Nebuchadnezzar papuntang Babylon. Para yan sa mga exile, especially doon sa mga leaders, mga elders, mga pari at mga propeta. So unawain natin na ang mensahe ay hindi direkta sa iisang individual. Ito'y para sa buong Israel, yung mga natitira. Yung remnant na nadala papunta ng Babylon, sabi ng Diyos, I know the plans I have for you. Okay? Ang mensahe ay para sa isang bayan na paulit-ulit na rebellious. Ayun. Nagre-rebelde sa Diyos sa kabila ng kalakihan ng pag-ibig, kagandahang loob, kahabagan at pagpapala ng Diyos na patuloy na nangangalaga sa kanila. Hanggang sa uli, gagawin na nga ng Diyos ang pangako niyang paghuhukom sa kanilang rebelyon at ginamit niya nga ang Babylonia para sakupin at wakasan ang Jerusalem. At dahil sa Babylon, ang maaari nilang at dalhin sa Babylon ang maaaring pakinabangan pa nila. So hindi ito direktang sinabi doon sa mga nag-iisip ng happily ever after na buhay nila. Sinabi niya ito sa mga taong bagsak ang hope, walang hope. Sinabi niya itong doon sa mga taong napakatigas ng mga ulong sumusuway sa kanya. Sinabi niya itong sa mga taong walang pag-asa at nawala lahat ng kanilang na meron sila. Okay? Wala silang lupain, wala silang livelihood, wala silang ari-arian, wala silang bahay. Pati ang kalayaan nila ay wala na rin. Kahit yung templo na sumisimbolo sa presensya ng Diyos ay wala rin. So, yun ang estado nila nung time na yun. Walang-wala. At sila pa ay slave sa foreign land. So, sila ay mga strangers sa isang strange land na walang pag-asang makabalik sa kanilang lupain. At kahit pa makabalik sila, wala naman silang matatagpuan doon kasi nga sira-sira ang lupain. Pero nang mangusap ang Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, nabigyan ng pag-asa ang future ng Israel. Tinutukoy niya ang mga taong sinayang ang kanilang hinaharap at ang matitirang pag-asa nila ay ang katotohanang hindi pa ako tapos. Okay? Kahit tingin nila ending na ng mundo nila, ang sinasabi ng Diyos, I am not yet done. I am not yet through with you. Yes, pinarusahan kita. Yes, dinisiplina kita. But I am not yet through. Hindi pa tapos. Pero sa panahon nito ni Jeremiah, hindi madaling makarinig ng tamang balita. Okay? Kasi marami pa rin namang propeta doon at karamihan ng propeta sa kanila ay mali-mali ang pangako. Okay? Kaya nga sa panahon ni Jeremiah, mayroon ding fake news. Okay? Kala nyo ngayon lang ang uso ang fake news? Hindi. Kahit sa panahon ni Jeremiah, meron na nito. Sa kanyang panahon, may mga propetang hindi lamang nagke-claim na eksperto sila sa mga bagay tungkol sa Diyos, kundi expert din sila sa foreign policy. Okay? Pinupuno nila ang kaisipan ng mga tao. Next.
ng mga false hope at alternatibong facts. Sinasabi nila na yung naranasan nila ay saglit lang. Sabi nila, ano lang to, mga 2 years lang to, at makakabalik na tayo. Kasi, sinasabi ko ang salita ng Diyos. Kasama natin ang Diyos. Hindi magtatagal yung problemang yan, makakabalik tayo dun sa ating lupain. Nung marinig ni Jeremiah yon, okay, siguro umiinit ulo ni Jeremiah. Sabi kasi nila, hindi ito hihigit ng 2 taon. Okay? Marahil, ang sulat ni Jeremiah, direkta niyang inaddress sa leaders. Hindi pala marahil. Yung sulat niya ay direkta niyang inaddress sa leaders at nakasisi yung mga other exiles. Okay? Sa leaders niya unang sinabi, no? Sinasabi ni Jeremiah na nagpapakalat ng mga fake news sa mga propeta. At kayo naman, mga pare, mga hari, mga propeta, sila nga pala yung nagpapakalat. So kayong mga pare, kayong mga hari, ay nakikinig kayo dyan sa mga propetang yan. Sila'y mga sulsul lamang at ginagatungan yung mga ambisyon ninyo, yung mga iniisip ninyo. Kundi hindi ang plano ng Diyos kung bakit kayo nandyan. Bawat hakbang nila ay paglayo sa katotohanan ng Diyos hanggang maging irrelevant yung plano ng Diyos sa kanila. So, anong gagawin ng Diyos? Kaya inilagay sila ng Diyos sa isang time out. Ito'y isang mahabang time out. Sabi dun, 70 years. So yung mga propeta, nangangaral na 2 years lang yan or mas maiksi. Pero sabi ni Jeremiah, hindi. 70 years yan. Pag didisiplina sa inyo, pagparusa at disiplina sa inyo, 70 taon. Nakakailan pa lang tayo? 2 years pa lang ba? So sabi niya, verse 11, for I know the plans. Alam ko ang plano ko sa inyo, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Pag sinabi mong declaration, ito yung sure. Ito yung itaga mo sa bato na uri ng pananalita. Itaga nyo sa bato, alam ko ang ginagawa ko para sa inyo. Mayroon akong plano sa inyo. At yung planong iyan, general, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Alam nyo, tayo mahilig doon sa detalye. Sige na Lord, gawin mong detalyado yung mga pangako mo. Pero sa Diyos, general lang yan kasi moment by moment, yan ay nagiging dependent, particular sa kanila, nagiging dependent yan doon sa obedience nila. The same thing sa atin, Plano niya sa atin ay dependent din naman sa obedience natin. So, ano nga ba ang plano ng Diyos para sa kanila? Parang mahirap tanggapin na bahagi ng prosperity plan ng Diyos yung pagpunta nila sa exile. Pagka masama, sasabihin natin hindi yan galing sa Diyos. Pagka mahirap, hindi agad galing sa Diyos yan. Siyempre, yung masama, hindi naman talaga galing sa Diyos. Pero yung mahirap, hindi nating matanggap na pwedeng gamitin yun ng Diyos. Dito, 70 years yung pagpapahirap ng yun sa kanila. Especially, masyadong nationalistic ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Ayaw nilang sila'y pinamumunuan ng ibang country. Yun ang ginawa sa kanila ng Diyos. Sila'y inilagay sa pamamahala ng ibang kaharian. So parang mahirap tanggapin na kung maganda ang plan ng Diyos, bakit kami papahirapan? Bakit kailangang magpa-under sa mga paganong pamamahala? Bakit kailangang magpa-absorb sa mga bagong kultura? At gusto ng Diyos na malaman ng mga ito na kahit sila ay nasa ilalim ng paghuhukom ng Diyos, sila ay nasa ilalim pa rin ng kahabagan at pamamahala ng Diyos. Kala natin din sa ating buhay, kapag tayo dumadaan sa kahirapan, nasaan ang Diyos ang tanong natin? Okay? Bakit hindi mo kami pinapakinggan? Di ba? Alam niyo yung refiner's fire?
Kapag ka niluluto ka, para maging, hindi naman malutong, parang pagkain. Ano? Hindi, yung pot, na iluluto ka para maganda ang iyong shape at ma-form ka ayon sa kanyang plano. So, yung mga kahirapan natin na yan, yung kahirapan nila, ay para sila ay mahugis ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. Madalas, ayaw natin ng ganun. Ayaw rin nila ng ganun, na sila ay papakialaman ng Diyos. Kailangan lang ang gusto lang nila yung blessing. Yan. Parati natin gusto yan. And when we pray, we always ask for blessing. Lord, bless me, bless me, bless me, bless me. Pero pag walang blessing, ang bigat ng kalooban. Hindi natin nakikita na baka yung kahirapan na yun ay, building character yun eh. Pagpapalago ng inyong karakter, pagpapatibay ng inyong faith. Totoo naman, napakahirap yung elder ganyan, pakipag-pray mo nga kaming mahil. Tapos ang sasabihin mo, hindi, tinetest ng Lord ang yung karakter. May cancer ka na for stage 4 cancer, and you are hoping for miracle, pero ang sasabihin ng pastor, hindi, tinetest ni Lord ang iyong faith. Mabigat yun talaga. Mabigat yan. In fact, sa counseling, pinag-aaralan din naman yan. Lalo na sa mga chaplaincy, hindi mo kokontrahin yun. Sa chaplaincy work, hindi mo kinokontra yung paghihingi ng prayer. So you pray. Hindi mo kailangan kontrahin. But on the other hand, you also pray for strength. If it is not your will, bigyan mo siya ng strength, Lord. So, ang paghuhukom ng Diyos ay naglalaman ng mga binhi ng pag-asa para sa kanilang hinaharap dahil ang pagwasak ng Panginoon sa isang bagay ay upang i-transform iyon sa mas katanggap-tanggap sa Kanya na itsura. So kung kayo binabalian, kung kayo mayroong mga pagsubok, you are being transformed into something or someone whom the Lord can better use. Tayo nagpe-pray, use me Lord, use me. Sino ba sa Biblia ang ginamit talaga ng Diyos? Yung mga taong kanyang dinaan sa malalaking pagsubok. So if you are praying, Lord, use me, handa ka bang maghirap? If you are praying, Lord, gamitin mo ko mightily, handa ka bang sumuong sa mga danger? Kasi pag binasa mo ang Biblia, makikita mo mga characters na ginagamit ng Diyos, kanyang pinadadaan sa kahirapan. Especially, tignan nyo si Pablo. Ano yung kanyang sinabi? How many times siyang pinalo sa likod? How many times siyang muntik ng malunod? How many times siyang hinahabol at binabato? Do you want to be mightily used by the Lord? Expect those things. Hindi yan yung gagamitin ako mightily, i-bless lang ako ni Lord. Yes, I have heard yung awit nating kanina. Na no power ba yun? No weapon can. Pero hindi totoo yun. Yes, totoo yung concept na no weapon can lyrics? No weapon can stand against me. Totoo yung konsepto na malaking idea nun. Pero kadalasan, you will go through it. Ang konsepto kasi natin ng protection ng Diyos, protection na parang wall na hindi yan papasok dyan. But the Lord always uses those things para hubugin ka. So kung ang fire merong harang dyan at hindi ka naman naaapuyan, maluluto ka ba? Hindi. So God has to use those things. Okay? Maganda yun, parang romanticize yung awit na yun. Pero theologically, hindi. God will always allow you to go through pain and suffering para ikaw ay maging wangis ni Jesus. Sinild ba niya si Jesus? Nung dumating siya dito para iligtas tayo? Hindi niya sinild si Jesus. Pinadaan niya doon sa lahat ng kahirapan para siya ay matest, para siya ay proven worthy. Kaya nga pagdating sa Revelation, ano ang awit ng mga anghel at ng mga elders? Worthy is the Lamb. Okay? See? So if you really want to serve the Lord, expect those things. Do not run away from it. Okay? Huwag masyadong i-claim yung mga ganong awit. Okay?
Dito nagsimula na rin nilang ihanda ang sarili nila sa pagbalik nila sa kanilang lupain. At sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah, ano na ba yun? Sabi sa Jeremiah 29 verse 5. Okay? Sabi doon, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons and daughters, find wives for your sons, and give your daughters in marriage so that they too may have sons and daughters, increase in number there. Do not decrease, also seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it. Ipanalangin nyo yun, because if it prospers, you too will prosper. So anong plano ng Diyos sa kanila? Sila'y dumami. Sila'y manatili dun. Sila'y mag-engage dun. Habang nandiyan kayo, 70 years yung disiplina ko sa inyo, manirahan kayo dyan, magtrabaho kayo, magkaroon kayo ng asawa, ano pa? You engage in normal living. So kahit saang lungsod sila magpunta, next, sila ay dapat mag-contribute sa paglago ng bayang iyon at gawing mas maganda, maunlad ang lugar na tinitirahan nila. Ang plano ng Diyos na nang dalhin sila sa Babylon ay mabigyan sila ng pag-asa at hinaharap para matuto muna sila. Saan? Sa mga basics. Ano yung basics? Tuturuan silang hindi maging indifferent sa Diyos, hindi maging indifferent sa kapitbahay nila, sa mga mahihirap at sa mga trabahong ibinibigay sa kanila ng Diyos sa lugar na pinagdalhan sa kanila. Dito, i-rebuild ang kanilang pananampalataya, mabago ang kanilang vision at ma-restore ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, ang pangako ng Diyos sa verse 12, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ikalawa, masusumpungan nila ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at obedient faith. Masusumpungan nila ang Diyos, next, kapag natutunan muli nila, mahalin ang kanilang kapitbahay tulad ng pagmamahal nila sa kanilang sarili. Masusumpungan din nila ang Diyos kapag natutunan muli nilang ibigin ng Diyos. Next slide na yata yun. Next slide. Ay, nawala. Anyway, ayan. Masusumpungan nila ang Diyos kapag natutunan nila muling ibigin ng Diyos sa kabuuan ng kanyang puso, kaluluwa at kalakasan at kaisipan. Masusumpungan nila ang Diyos kapag natutunan nilang mahalin ang kanilang kapitbahay tulad ng pagmamahal sa sarili at ibabalik sila ng Diyos sa kanilang sariling lupain at tahanan. So itong 70 years na to, hindi sila yung magmumukmuk sa isang lugar at hihintayin ang salvation ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa kanila, pagdating nyo dyan, ano daw gagawin? Magpatayo kayo ng bahay nyo. Ano pa? Magtanim kayo ng mga halaman. O magtanim kayo siguro ng gulay para may makain kayo. Ayun nga. And eat what they produce. Ano pa ang gagawin nila? Ay di magpakasal kayo. Magpakarami kayo kasi remnant na lang sila eh. Kakaunti na lang ang Israel. So yung 70 years na yun ay pinaparami sila ng Diyos. O yun ang isang clear plan. Sila'y dumami para pagbalik nila doon sa inhabit nilang lugar, madami na muli sila. O pero hindi lang yung personal. Ang sabi sa verse 7, also seek the peace and prosperity of the city. Hanapin nyo rin naman ang kasaganaan ng city at ang kapayapaan ng city. Dahil ang pangako ng Diyos, kung yung city na yan ay magpa-prosper, kayo rin magpa-prosper. Kaya nga doon sa sinabi niya, for I know the plans, verse 13. Yan, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you. Ang mga salitang ito ay sinulat para sa mga taong nagkasala, mga nakagawa ng maling pagpili, mga nakarinig ng maling boses, at ngayon ay walang pag-asang hinaharap. Kaya sinabi sa kanila ng Diyos upang reassure sila na hindi nga siya tapos pa,
Kung buo puso nilang hanapin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at paglilingkod sa kapwa, pagiging ilaw ng mundo na matagal nang ninais ng Diyos para sa kanila, matututunan nilang mananatili pa rin ang Diyos sa kanila. Yun yung katotohanan, nandun pa nga ang Diyos. Kala kasi nila dahil sila'y naghihirap, sila'y pinarusahan, sila ay natalo sa gera, wala na ang Diyos. Sa pamamagitan ni Jeremiah, ibinahagi sa kanila ng Diyos ang daan tungo saan? Sa pag-asa at future nila sa pamamagitan ng paghuhukom ng Diyos. Every time we think about judgment ng Diyos, ending death agad. Pero ang usage sa scripture ng hukom ng Diyos is para i-transform tayo. I-transform sila into something better, someone better. So, ang paghuhukom na yan not instead of it or in spite of it, but through it. So yung judgment na yan, hindi dapat kakitaan ng horror or ng hopelessness. Kung di, yan ay pag-perform sa atin. Reforming. Nagamit ko yung reform doon. Reforming, reformation ang itsura. So, yan ang kabuuan ng plano. So as I end, tatalakayin natin yung implication niyan para sa atin naman ngayon. Anong implication niyan para sa atin? What is God's plan for the church? Alam niyo ang reform pala, hindi pala. Just to insert ko lang. Ang reformed ay naniniwala sa covenant theology. Okay? Dapat naniniwala kayo sa covenant theology kasi reformed kayo. So, yung covenant theology ay walang hati, yung dispensation na yung Old Testament dispensation tsaka New Testament dispensation ay magkaiba. Sa Reformed theology, sa covenant theology, iisang storya yun. Tuloy-tuloy yung istorya na yun. So, nagsimula sa pangako sa isang pamilya, nabuo sa isang nation, and finally, i-redeem ay isang simbahan. So yun ang istorya natin. That's why we are all interconnected. That's why when we worship, we are not just worshiping ito lang. Kundi kasali natin yung mga simbahan noon pa. Kasali natin yung mga saints noon pa. That's why we subscribe din dun sa mga practices nila paminsan-minsan. Some believe na ito na yung bagong era. O yung new dispensation. That's why, pinuputol nila yung connection nila sa nakaraan. Hindi ganun ang Reformed theology. Magkakasama tayo from eternity to eternity. Dahil nga covenant yan, na finally, yung creation, fall, redemption, iisang storya yun with 3 acts. Parang sa opera, no? Isang storya lang, pero mayroong 3 parts o 3 acts. One is creation, second is fall, and then redemption. So ito na yung redemption part. So what is God's plan for the church? O plans for the church? Unawain natin ang konsepto ng passage para sa mga taong tinutukoy noon. Ano ngayon ang implikasyon niyan? Hindi naman tayo direktang recipient. Sabi ko nga kanina, hindi tayo yung direktang recipient ng sulat. Pero ang salitang yan ay para rin naman sa atin. Alalahanin natin tayo rin ay mayroong time out na tinatawag. Pwede niyong ilagay yan doon sa, hindi kasi tayo naniniwala sa millennial. Ang Reformed ay amillennial. So meaning, hindi literal yung 1,000 years. Okay? So sa mga elders, importanteng alam niyo yan, ha? Hindi sa Reformed, hindi literal yung 1,000 years sa Revelation, kundi yan ay symbolic ng first coming ni Jesus at second coming ni Jesus. Yun yung unawa ng Reformed. So therefore, we are now doon sa area na yun. Yun yung sasabihin kong time out natin. While we are awaiting the Lord, sinasabi rin sa atin ng Diyos, you settle down. Build a family. Plant garden. Engage sa normal living. So tayo nga ay dinadaan din ng Diyos sa disiplina at kailangang alalahanin natin bilang simbahan na tayo ay exiles din sa mundong ito. Hindi lamang ang CCCN. Tama na.
Hindi lang ang Novaliches, kundi ang buong simbahan ay under exile. Hindi kasi ito yung titirhan natin. Ito ay binanggit ni, ano ba yung plano na yan, ano? Tayo ay dumadaan sa disiplina at hindi tayo nakatira sa mundong ito. Ang binanggit yan ni Pedro, 1 Peter 2:11. Sabi doon, Beloved, I urge you as aliens and strangers. Kayo yung mga alien, ha? Abstain from fleshly lust which wage war against the soul. Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may, because of your good deeds, as they observe them, glorify God in the day of visitation. See? The same thought na sinabi sa Jeremiah 11, yun din ang sinasabi ni Pedro. Ano yun sabi niya? As aliens and strangers, abstain from. Yan, fleshly lust. Ano pa? Keep your behavior excellent among the Gentiles. Okay? Same idea. In fact, ang sabi pa sa isang banda ay, let your light shine before man. Para saan? So that they may see your good works, tapos ano? And praise or glorify God. The same thing sinabi ni Pedro, no? Because of your good deeds, na makikita nila, they will glorify God. Ito ang tinutukoy natin kapag sinasabi natin na we're in the world but not of the world. Ibig sabihin tayo nga yung mga strangers in a strange land. Hindi natin kailangan mamuhay ayon sa values ng kulturang kinabibilangan natin, pero kinakailangan makibahagi tayo sa paghanap ng kapayapaan at kasaganaan ng lugar sa ating kinabibilangan at mabigyan din sila ng pag-asa. Ganon din naman yung pangako kay Abraham, di ba? Pinili siya para ano? Parang maging blessing sa other nations. So ang church ay tinatag ng Diyos hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para siya ay maging blessing din sa ibang tao. Makita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pamumuhay. So anong uring pamumuhay nga muli ito? Babalikan natin yung verse 5. Build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce, marry and have sons, etc., etc. So what does it mean for us today? What does it mean for us today? Ibig lang sabihin niyan ay, ito yun, next. Normal life engagement, not just evangelism. Kadalasan gusto nating impluwensyahan ang mundo sa pamamagitan ng evangelization. Evangelize. Pero nakalimutan natin yung hindi naman realistic, mas normal life engagement. Ano yun? Mamuhay ka ng ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Bilang mga estranghero at exiles, hindi tayo inilagay dito para magsimula doon sa kalakasan o power, doon sa lugar ng kalakasan o power. Inilagay tayo para makatulong na impluwensya ng mundo mula sa kung nasaan man tayo. Kasama ang palad, imbis na matuto ang buong simbahan sa salita ng Diyos, patuloy na may mga kalahi itong mga pari noon, yung mga leaders noon na nag-e-exert din ng impluwensya ngayon. Ang resulta, patuloy mga fake news. In fact, pati false theology at fake gospels ay humahatak sa maraming tagasunod na sa totoo lang, tamad kasing magbasa. Gusto lamang makinig. Sana hindi tayo natatamad sa pagbabasa, no? Hindi lang tayo magdedepende sa pakikinig. Katulad ng mga Berean Christians, sabi ni Pablo, hindi lang sila nakinig sa akin, kung hindi, they search the scriptures kung tama sinasabi niya. So the same thing, don't just listen to whoever preacher stands here, but for you to be more diligent in studying the scriptures for yourselves. So, binanggit nga ni Pablo, 2 Timothy 3, but realize this, that in the last days difficult times will come, for men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness although they have denied its power. Avoid such men as these.
Parang sama ng loob ni Pablo, no? Sinabi niya lahat, iwasan niyo itong mga taong ito. Or huwag niyong gagawin ang mga bagay na ito. Pareho rin ang katotohanan ng passage na ito sa ating panahon. Ang pahayag na ito para sa kanila ay may responsibilidad sa atin bilang simbahan ngayon. Hanapin ang kapayapaan at kaunlaran ng ating kinalalagyan. Madalas iniisip natin ang simbahan ay para sa gospel presentation, para sa evangelization. Hindi lang yun. Sinasabi sa atin ng passage na maging maayos tayong mga citizen. Maging maayos tayong mga kapitbahay. Sabi niya, if it prosper, meaning the place that you are in, if this, ano bang barangay ito? If your barangay prospers, you will also prosper. Ikinabit ng Diyos ang peace at prosperity ng ating well-being, ating wholeness, ating hope at future sa peace and prosperity ng lugar na ating kinalalagyan. Next slide. Yan. God gives us hope and a future so we can share our hope with others. Hindi naman talaga makikita, hindi nila mag-glorify ang Diyos kapag hindi tayo nakikita dun. Anong titignan nila? Yes, they may hear messages, pero hindi nila makita yung actual transforming power ng message. So that's why, settle down, build houses, marry, plant, garden, eat the produce, so that when the place prosper, you too will prosper. Tinawag tayo ng Diyos para ipahayag ang ating hope by working for the wholeness and well-being of the people and places around us. Not only ourselves, kundi ang ating mga kapitbahay. Hanapin ninyo, next, ang kapayapaan at kasaganaan ng siyudad kung saan kayo inilagay. Ito yung sinasabi ng Diyos. Dumating tayo kada linggo upang makinig ng salita ng Diyos na nagpapalago sa atin ng may grasya at habag at kapayapaan at kasaganaan. Tapos, aalis tayo dito upang ibahagi ito sa ating kapitbahay at sa ating kapwa. Hindi natin kailangan gumawa ng mga malalaking programa para hanapin ang kapayapaan at kasaganaan sa ating syudad. Yun lamang normal na gawain natin at pagkilo sa buhay ay inaasahan ng Diyos. Maaaring pwedeng bawasan na natin yung panahon sa harap ng TV o kaya sa social media. Tigilan na yung mga pagpo-post ng mga political memes. Ayan yung meme daw. Political memes. Na nakapaghahati sa tao, baka dapat damihan ang panahon ng pakikipagkapwa. Pagkilala sa ating kapitbahay, pakikipag-usap sa kanila, pag-imbita sa kanila sa kapihan. Okay? Makinig sa kanila at iwasan na ang mga chismisan, Huwag nang dumagdag doon sa mga marites. Makibahagi sa mga civic activities at hanapin ang pagkakataon na makibahagi ang simbahan sa mga community projects. Have you tried that? Sabihin niyo sa barangay, ano bang mga projects niyo na pwede kaming makibahagi ang CCCN? Okay? Yan ang inaasahan ng Diyos. Maghalaman kayo, magtanim kayo ng gulay, ibahagi nyo yung ani ninyo. Makikita nyo, itong mga bagay na ito ay hindi pagsasayang ng oras, kundi pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. Siguro marami nang gumagawa sa inyo niyan. Nawa makita nyo na ang inyong ginagawa ay isang banal na trabaho. Okay? Nawa makita rin natin na maging intentional tayo na gawin ang mga bagay na nakakapag-promote ng kapayapaan at prosperidad ng ating kinalulugaran. Baka iniisip ng mga nasa labas, mga suplado yung nandiyan dyan. Tuwing linggo nyo lang nakikita dyan. Okay? Kadalasan ang ingay-ingay pa. Okay? Yung kaya ang kanilang iniisip, pagka sinabing sisisiin, mabubuting tao nandyan, nakikita namin si Jesus sa kanila. Di ba? Malaking hamon yun, Huwag nating ma-focus lang doon na pag lumabas tayo, kakatok tayo, tanggapin mo si Jesus. Mas mahirap silang tumanggap sa ganon. Pero kung dadating ka doon, marami kaming gulay na na-produce, sa inyo na po ito. Siguro mas nalalapit sila sa atin. At kasi yun yung pagsasabuhay nga ng sinasabi ng Panginoon.
Ito ay plano ng Diyos para sa atin na matagal nang nasulat, nakakalimutan lang natin. Para magbigyan hindi lang tayo ng pag-asa kundi yung mga taong sa paligid natin. Sa ating paghanap ng kapayapaan at kasaganaan para sa ating syudad at mga kapitbahay, tunay nga na tayo ay humahanap sa Diyos at matatagpuan natin ang Diyos sa mga ganitong simpleng pamamaraan sa ating syudad at kapitbahay. I know the plans I have for you. Okay? And these are the plans of the Lord for us. Let's pray. Thank you, Lord, for reminding us again of our responsibility. Hindi lang po yung plano mo, Panginoon, kundi yung ano ba dapat ang aming pamumuhay sa lugar na ito. Tulad ng sinabi mo sa mga Israelita, nung sila ay under your discipline, under judgment, we too, as we await the return of our Lord, you also want us, O Lord, to settle down and to live a normal life, but this life should exhibit Christ-likeness. So, thank you, Lord, for reminding us. So, empower us by your Spirit so that we may fulfill this plan. In Jesus' name we pray. Amen. Shall we all rise for our response song po? of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. You're the God of this city. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're a light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. For greater things are yet to come, and greater things are still to be done in this city. For greater things are yet to come, and greater things are still to be done here. For greater things have yet to come, and greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come, greater things are still to be done here.
Mga kapatid kay Kristo, ihanda na natin ang paghahandog ng ating kaloob bilang grateful response sa kabutiang loob ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let us pray. Heavenly Father, we express our gratitude to you for all of your blessings and abundance. Father, your grace is the source of everything on what we enjoy today. Thank you, Lord, for constantly satisfying all of our needs, especially during the times when we most needed you. We humbly give this part of your blessings to you, as everything belongs to you, and bless these tithes and offerings this day. This is all our prayer. Amen. Let us all stand and let us sing. For greetings and church announcements, warm welcome to our visitors and guests and to all online worshipers. Join us again next Sunday and every Sunday thereafter for our worship services. For greetings to birthday celebrators from August 20 to 26. August 1, Gracel Buado. Sa August 24, Elder Bart Villegas. August 25, Deacon Linda Haro. August 25 din, si Rivelin T. Guzman. And same August 25, Elder Federico Barque. And August 26 po, Pastor Roy Macanaig.
No wedding anniversary celebrators po. And for church announcements, CCC and prayer ministry. If you have some concerns like we do and would like to have them included in our prayer, we invite you to write us, text, or send a message to CCCN. And contact na lang po si Deacon Cora, and nandiyan po yung number and information sa baba. Face-to-face prayer meetings every Wednesdays of the month at 10 a.m. Fourth Wednesdays, 5 p.m. on FB rooms. And kindly coordinate with our prayer committee, Deacon Ty Rebuero, for more details. Evangelism ministry, join us and bring God's word and the good news of salvation to our relatives, friends, customers, clients, delivery people, or whoever we may encounter in our neighborhood or at work. Please coordinate with Deacon Tess Kinsay for further details. We would also like request prayer and financial support for our mission ministry. Proceeds will go especially to Sister Chitse Magaspag in her mission in Missionary Translators Association of the Philippines. Open doors for persecuted Christian churches and Voice of the Martyrs for persecuted Christians, and also Philippine Bible Society. You can encourage to your support through our GCash and China bank accounts and coordinate with Deacon Evelyn de Guzman. Live hybrid worship service for 2023. Only the first Sundays will be streamed live. Succeeding Sundays will be face-to-face only and here in our worship hall. Worship services thereafter will be recorded and uploaded to our FB and YouTube page on the same day. CMMN fundraising project, for we are encouraging everyone and asking your benevolent participation in this endeavor through the following fundraising themes. First, pledge of 100 pesos every month from January to December 2023. Second, help us solicit funds from friends or relatives. Third, donate goods for rummage sales, yung mga used clothes, gadgets, you-release foods. Fourth, support a sacrificial dinner. And for ladies and men's fellowship, meron pong meeting after the service worship. So, and yung awaiting wait lang. Growing the knowledge of the Lord, 2 Peter chapter 3, verse 18, cultivating hearts, nurturing wisdoms. Yung awaiting Moy Camp po para sa ating KR, gaganapin na po siya ngayong August 20 at 4 p.m. hanggang bukas, August 21 at 2 p.m. Share po sa ating mga things to bring, sleeping bag and pillow, comfortable sleeping bag and pillow for a good night's rest, personal toiletries, toothbrush, toothpaste, soaps, shampoo, deodorant, and other personal hygiene items, change of clothes, sufficient clothes for the duration of the event, including pajamas, underwear, and socks, including slippers. Water bottle, refillable water bottle to stay hydrated throughout the event. Notebook and pen, useful for taking notes during discussion or activities. Appropriate attire, clothes suitable for indoor and outdoor activities, depending on the planned events. And always be informed of the latest updates and announcements for all our church activities here at our CCCN FB page. For closing prayer and benediction, may I call on Pastor Roy Macarig again. Po tayo ay mananalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat that you have met us through your word this morning. And as we leave this place with grateful hearts, O Lord God, we recognize na meron kang plan sa buong simbahang ito. As you have said in Jeremiah 29:11. But also we understand, O Lord God, that you are aware of our individual lives, so you also have particular plans for us.
And so we thank you, Lord God, dahil hindi ka, because of the assurance, for the assurance that you are not a distant God, but a loving and caring Father, na tunay na alam ang intricate details ng aming buhay. So we trust in your wisdom and unfailing love. And we also pray, O Lord, to those for those who are facing challenges and difficulties in their particular lives, Lord, grant them strength and perseverance to walk through these trials, knowing that you are with them every step of the way. We ask also for your guidance and wisdom for our congregation as a whole. May we seek to align our plans with your will and purpose for us as a faith community. Grant us the discernment to know the path you have set before us and the courage to walk in it. We also remember, Lord God, those outside of our congregation who are in need of your hope and future. May we be a beacon of your light and love to our community, sharing the assurance of your plans for their welfare. In all that we do, O Lord, help us to remember your plans, your presence, and your power. We trust in your promise and we place our faith in your guidance. And also we remember, Lord God, those who are celebrating their birthdays this week. Father, we thank you for giving them another year of service to you. Si Sister Gracel, si Elder Bart, si Deacon Linda, si Sister Rivelin, at si Elder Fred, pati na rin sa akin, Panginoon, na patuloy ang iyong pagpapala at grasya. Nawa, Lord, help us find meaning in our service to you. Help us find strength in serving you. And we ask that you continually draw us closer to you. For in our own strength, O Lord God, we will not come to you unless the Spirit work in us. So help us, O Lord God, to know you better and to know you more. In Jesus' name we pray. Congregation, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po ulit sa ating lahat po. Muli po nating kantahan ng ating Panginoon. Maaari po tayong umikot at makipagkamayan po. Ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako
ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling